need no education. Teacher, leave them kids alone. Welcome to Teacher's Pod. And hello once again, this is Teacher's Pod page 8. So how are you today? Ilang araw na lang. Ilang araw na lang, Christmas break na. So, yeah, Merry Christmas sa ating lahat. At Merry Christmas sa lahat ng mga teachers dyan. Sa lalong-lalo na sa mga big school at sa private schools. Ayun, pinakamasayang araw ng mga teachers ang Christmas closing program. Bakit? Kasi marami silang abubot na iuuwi. At sigurado ako, yung mga anak ng mga teachers mabubusog ng mga candies. Ayan. So, napaprograma tayo ng wala sa oras dahil sa gusto ko lang i-share itong isang experience ni Mrs. na isang teacher din na kung saan ay nag-renew siya ng kanyang tawag nito ang PRC license. So, kasi mga kasama dyan, nakapag-renew na ba tayo ng ating PRC? Ayan, at ang karaniwang hinahanap kapag tayo nagre-renew ng PRC license ay CPD unit. Hindi ko na alam kung ano nang ibig sabihin nun. Mga CPD units. Ayan, Continuous Professional Development. Yun ba yun? Hindi ko alam. Basta isa lang ang alam ko. Pasakit sa mga professional yan. Alam nyo kung bakit? Yung lagi kong sinasabi noon, yung mga linyahan ko noon na, sino bang teacher? Okay, sandali, sasara ko muna ang aking, nagpa-podcast tayo kasalukuyan dito sa ating sasakyan, habang inaantay natin si Mrs. Sino bang professional? Balik tayo doon. Sino bang professional? Ang ayaw niyang mag-develop sa kanyang larangan o sa kanyang field. Hindi ba yung professional growth din ang magpro-promote sa'yo sa iyong position? Tama ba ako? Lahat ba? Lahat ba ng mga nagtatrabaho bilang professional, ganun ang nangyayari? Sigurado ako lahat Di ba? Kasi sa larangan ng edukasyon, yun nga, yung pagkuha natin ng master's degree, yung pagkuha natin ng PhD, ay isa yun sa mga requirement kung tayo ay magpapapromote or makikiranking for promotion. So, kailangan talaga for the sake of, yun nga, promotion, and at the same time, to update yung mga knowledge natin. Tama ba? Okay. At sino bang professional, kahit sa anong larangan, ang ayaw na ma-upgrade ang kanyang knowledge? Alam ng lahat na kapag hindi natin in-upgrade ang ating knowledge, ang ating kaalaman, ay mapag-iiwanan tayo. Okay? Ang pag-upgrade, alam ng lahat ng mga professionals na ang pag-upgrade ng kaalaman ay magpapadali ng iyong trabaho. Okay? Case in point. Okay? Kung pag-aaralan mo kung paano gawin or gamitin ang computer, ang laptop, mapapadali ang iyong trabaho. Yan. So, it's napaka-basic lang. Napaka-basic. Hindi ko alam kung bakit kailangan mayroong batas na magre-require na may tatapusin kang unit na ganito na at the end of the day, kung titingnan mo naman, ay pinagkakaperahan lang. Itong CPD na yan. Okay. Re-relate ko lang yung experience ng aking misis kanina, So, natapos niya yung kanyang masters. Magre-renew siya. So, ang ginawa niya is, for the CPD,
Ang sabi niya is, pwede ba yung master's degree? Yung diploma ko na natapos ko ang aking master's degree. Ang sabi naman daw sa PRC ay, oo, pwede. Kaya lang, kailangang pa-authenticate ulit. Ulitin ko, ang sabi, kailangang pa-authenticate. Saan ba tayo kumukuha ng master's degree? Sa hardware? Reset! Nakakainis, ano? Kailangan daw pa-authenticate. At, hindi ko alam kung anong authentication ang kakailanganin doon. Kasi nga, kung kukuha ka naman ng masters mo, ay sa university ka naman kukuha. So, pa-authenticate daw and then magbabayad ka ng 500 pesos. Wow! For the authentication. Hindi ko alam kung anong klase ng batas ito. This is anti-poor professionals. Lalong-lalo na sa hanay nating mga teacher. Sa mga 10 na magti-teacher, 8 sa kanila ay magti-teacher dahil yon ang pinaka kaya nilang abutin na profesyon para maiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. 2 lang doon yung mga mayayaman na talagang ang passion nila ay sa teaching. Okay. Ayun, sa sinasabi ko kanina, yung mga 8 naman na yun, hindi ko naman sinasabi na gusto lang nilang mayahon sa kahirapan yung kanilang mga pamilya at wala na silang passion for teaching. Meron din naman. Kaya lang, karamihan ay hindi mayayaman. Okay, nasa mga middle to low classes ng society natin ang pumapasok sa pagiging teacher. Okay. Wala akong research na maisasite dito, pero that's a general observation. Ngayon, dumating itong CPD units na ito na pahirap pa. Okay. As a matter of fact, meron din tayong isang kakilalang pulis, na yun nga, balikan natin yung kwento ko kanina tungkol kay Mrs. ko. So hindi niya ginamit yung kanyang master's degree, yung certification sa kanyang master's degree dahil nga dun sa kailangan daw ng mag-authenticate and then mag-validate. Magbabayad ng 500, nagmamadali siyang isaayos ang kanyang PRC license. Ngayon, so, ayun, ang labas, nagkaroon daw siya ng utang na 49 CPD units. Oh, come on. So, anong gagawin natin? Mag-iipon lang tayo. Hindi ko rin maintindihan. Okay? Ngayon, mayroon din tayong, balikan natin yung kinikwento kong isang kapatid na pulis na nag-renew ng kanyang PRC license. Tapos nagkaroon din ng utang na CPD units. Yon, ang kanyang post sa kanyang Facebook pages. Yon nga, pinapractice natin ang profession natin ng maayos at buong puso, tapos magkakaroon pa tayo ng utang sa gobyerno. Ano ito? Yan. Which is tama nga naman, di ba? Tama nga naman. Kakaroon ka ng utang sa gobyerno na ginagawa mo yung trabaho mo, at parte ng paggawa mo ng trabaho mo, paggawa mo ng tungkulin mo, ay siguraduhin mo na yung kaalaman mo sa trabahong yun ay nadadagdagan at naa-upgrade. Yan. Yeah, sinasabi ko nga kay misis ko kanina, ito yung dapat tingnan ng mga nagka-grandstanding na politicians sa Senate, May kilala ba tayo dyan? Ayan. May kilala ba tayo dyan na nag-grandstanding sa Senate na politician? Okay. Meron. Yan. Ito sana ang tingnan niya. Kung talagang mahal niya ang mga mahihirap, ito ang tingnan niya. Ang batas na ito, ang CPD law na ito, pahirap ito sa mga low and middle class professionals. Hindi ito makatao at hindi ko alam kung ano ang objective nito. Kasi lagi-lagi na lang, biruin mo, bawat galaw, kailangan daw
validated master's degree? Seriously, master's degree kailangan na validated? Ano pa? Yung mga certificates na ipapakita mo, kung hindi accredited hindi siya accredited na PRC sa CPD na magbigay ng CPD units, kailangan mo ulit ipa-authenticate. Kaya nakakainis tingnan na ayun nga, yung mga tao na nagsisilbi, naglilingkod para sa bayan ay ginagatasan pa natin. Ang sakit tingnan. At inuulit ko rin kanina, bakit hindi ito ang tingnan ng mga nagka-grandstanding na politicians? Okay? Kasali pa dito sa registration sa PRC ang pagpapalit ng pangalan ng mga babae. Ayun, magpapalit sana ng family name mga aking misis kanina. Ayun, marami ulit proseso. Masyadong madugo, hindi ko alam kung di ba lagi nating ngayon yung anti-violence against women and children na dapat alagaan natin ang mga babae, ang mga okay, sorry for the lack of word here, mga weaker sex, ganon. Kaya lang yung process ng pagpapalit nila ng pangalan sa PRC para lang mapalitan yung kanilang pangalan sa kanilang lisensya is hindi pangangalaga sa kanila. Dapat privilehiyo nila yon, pero bakit ang nangyayari, gagastos ulit sila. It's a nonsense process. Hindi ko alam. Yun nga, yung dapat silipin ng mga nasa Kongreso na magandang baguhin nila at magandang platform nila for grandstanding. Di ba? Senator Raffy? Hello po. Mabuhay po kayo. Yun sana yung tingnan nila. Yan. Kaya sometimes, nakakawalang gana na mag-renew ng PRC license kung ganito lang din. Okay. Ayan. So, puputulin natin ang ating programa ngayon. Ito lang muna for page 7 sa napakaikling podcast for this day. And comment lang tayo ng comment. Mga gusto nating i-share tungkol sa teaching or may mga gusto tayong i-share na pwedeng ma-benchmark na good practices ninyo, ay pwede lang ninyong i-message sa atin para ma-share natin sa podcast nito. Once again, ito ang podcast para sa ating mga Teachers Pod. And here is your host saying, good day to you and Merry Christmas.